Itinuturing si Rizal na isa sa mga pinakadakilang bayani sa ating bansa. Ngunit kahit na siya ay nabigyan ng pagkakataon na mamalagi sa ibang bansa, nanatili pa rin siyang tapat sa kanyang puso bilang isang Pilipino. Ano nga ba ang mga naging dahilan ni Rizal na nagtulak sa kanya upang bumalik sa Pilipinas noong taong 1887? Dahil sa paglaganap ng kanyang nobela na Noli Me Tangere, umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao, lalong-lalo na sa mga pari na nagalit at tumuligsa sa nobelang ito. Nabasa niyo na ba ang nobelang isinulat niya? Dahil kayo, Padre, ang pinupuntira ng paninira niya sa nobelang ito. Noli Me Tangere. Nagawa niyang salingin ang kabanalan ng simbahan at kalikutin ang kabulukan ng gobyernong ito. Well, kayong bumasa, kayong husga. Pinagbabawal ang pagmamay-ari at pagbabasa ng nobelang ito na naging ugat sa panganib ng kanyang buhay. Kasabay ng pagnanais ni Jose Rizal na bumalik sa Pilipinas ay ang pangamba ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ilan sa nagbabala sa kanya ay si Pasiano na kanyang kapatid. Binalaan nila si Rizal na huwag nang bumalik. Subalit siya ay may mga rason kung bakit ninanais niyang bumalik sa kanyang bayan. Una, nais niyang siya mismo ang mag-opera sa mga mata ng kanyang ina. Nais niyang pagsilbihan muli ang kanyang mga kababayang Pilipino. Nais niyang alamin ang epekto ng nobelang Noli sa mga Pilipino. Nais niyang alamin ang dahilan sa likod ng pananahimik ni Leonor Rivera. Sa kabila ng pag-aalinlangan at babala, hindi napigilan ni Rizal na umuwi sa Pilipinas. Ang iyong payo na manirahan ako sa Madrid at magpatuloy na magsulat mula roon ay labis na mapagkalinga. Ngunit hindi ko ito matatanggap. Hindi ko kayang tiisin ang buhay sa Madrid kung saan ang lahat ay parang tinig sa ilang. Gusto akong makita ng aking mga magulang at gusto ko rin silang makita. Sa buong buhay ko, nagnanais akong mabuhay sa aking bansa kasama ang aking pamilya. Hanggang ngayon, hindi pa ako nagiging kanluranin tulad ng mga Pilipino sa Madrid. Laging gusto kong bumalik sa bayang aking sinilangan. Sa Calamba, Laguna, itinatag ni Rizal ang isang klinika at ang kanyang unang pasyente, walang iba kundi ang kanyang ina na halos bulag na. Pagagalingin ko kayo, ina. Napag-usapan na sa mga komunidad ang pagdating ng isang magaling na doktor mula sa Alemanya. Dumagsa ang mga tao mula sa Maynila at maging sa mga probinsya patungong Calamba. Natatandaan natin na isa sa mga naging dahilan ng pagbabalik ni Rizal ay ang kanyang kagustuhan na makita si Leonor Rivera at malaman ang kanyang kalagayan. Ngunit sa 6 na buwan na pananatili niya sa Calamba ay hindi niya ito natagpuan. Sumubok siyang puntahan ito sa Dagupan, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang. Habang si Rizal ay masayang namumuhay sa Calamba, isang bagong unos ay nag-umpisa, ang kontrobersya ng Noli Me Tangere. Ang kanyang nobelang Noli Me Tangere ay nagdulot ng malaking ingay at ang kanyang mga kaaway ay nagplano ng mga hakbang laban sa kanya. Inakusahan siya ng pagpapakalat ng mga maling ideya na makakasama sa simbahan. Isang liham mula kay Gobernador General Emilio Terrero ang dumating kay Rizal. Senyor Rizal, Ako nga. Ano kailangan nila? pinapatawag po kayo ng ating butiing Gobernador General Terrero sa kanyang tanggapan bukas. Tungkol saan daw? Sa liham na ito, ipinaabot ni Terrero ang imbitasyon upang magpunta si Rizal sa Malacanang at kalakip nito ang akusasyon laban sa kanya. Sa pagiging tanyag ng kanyang nobelang Noli Me Tangere, ang kontrobersya ay umabot na hanggang Espanya. Sa larangan ng pampanitikan, nagbahagi ng kanilang mga opinyon sina Vicente Barantes, isang kilalang akademikong Espanyol na nakabase sa Madrid, sa pahina ng La España Moderna, sa pahayagan ng Espanya.
Ang mga ito ay naglaro ng mahahalagang papel sa pagpapalaganap ng diskurso tungkol sa nobela. Noong Mayo 1892, nagbalak si Rizal na muling bumalik sa Manila. Ngunit ano nga ba ang kanyang mga dahilan sa kanyang pangalawang pagbabalik? Una, nais niyang makausap si Gobernador Dispol. Pangalawa, layunin niyang magtayo ng La Liga Pilipinas sa Manila. Ngunit alam ni Rizal na ang kanyang pagbabalik sa Manila ay maaaring magdulot ng kanyang kapahamakan at ipinagkatiwala niya ang kanyang dalawang liham kay Dr. Lorenzo Cruz na ibibigay sa kanyang mga pamilya at kaibigan kung sakaling siya'y pumanaw na. Noong Hunyo 26, 1892, dumating si Rizal sa Manila kasama ang kanyang kapatid na si Lucia. Sa pier, siya ay ininspeksyon ng mga sundalong Kastila at nakipagtagpo siya kay Gobernador Dispol para ipaglaban ang pagpapatapon sa kanyang ama at mga kapatid. At dahil sa kanyang kagalingan sa pangangatwiran, napapayag niya ang gobernador. Noong Hulyo 3, 1892, binuo ni Rizal ang La Liga Pilipinas sa Tondo. Nailipat na ang larangan ng labanan mula Madrid tungong Pilipinas. Napatunayan na wala doon ang laban kundi nandito. Kaya panahon na para magkaisa ang bayan upang makamit nito ang katapusan mula sa loob. Subalit noong Hulyo 7, naglabas ng utos si Gobernador Dispuhol na arestuhin si Rizal. At noong ika-15 ng Hulyo, inaresto at pinatapon si Rizal sa Dapitan, Mindanao. Ipinakulong si Rizal dahil sa kanyang pagtatag ng samahan at pagpapalaganap ng mga aklat at pahayag na nagbibigay ng revolusyonaryong idea sa publiko. Natakot ang mga Kastila sa kanyang lumalaking popularidad sa Pilipinas at inakala na magbibigay ito ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Sa panahon ng kanyang pag-aalipin sa Dapitan, 1892 and 1896, itinatag ni Rizal ang kanyang sariling bahay. Nagtayo rin siya ng bahay para sa mga batang mag-aaral. Itinuon niya ang kanyang oras sa mga pasyente at sa pagpapalaganap ng kanyang kaalaman sa sining, literatura, edukasyon, wika at agham. Naglaan rin siya ng oras sa mga pagsasaka, negosyo, at sa proyektong pangkomunidad at sa pakikipagpalitan ng liham sa mga kaibigang Europeo. Itinatag ni Rizal ang kanyang sariling paaralan at tinanggap ang mga mag-aaral na lalaki mula sa mayamang pamilya. Hindi siya humihingi ng bayad, kundi humihiling lamang siya ng tulong sa kanyang mga mag-aaral para sa kanilang proyekto, pagsasaka at hardin. Itinuturo rin niya ang pagsusulat, pagbabasa at wika. Noong Pebrero 1896, dumating si Josephine Bracken sa Dapitan para humingi ng serbisyong medikal sa kanyang bulag na ama. Sa unang pagkikita, sila ay nagkagustuhan, nanirahan sila bilang mag-asawa. Ngunit hindi sila nagpakasal sa simbahan